Yung ganito na munggo sa pinakbet, mas malinamnam talaga yung lasa. Unang gagawin dito, timplahan ng asin ng liempo. Lagyan din ng konting tubig para mapalambot ito. Takpan, lutuin hanggang sa matuyo ng tubig at magmantika. Gumamit dito ng medium setting ng apoy. Pagka nga pala natuyuan na ng tubig at nag-uumpisa na magmantika, pamalagyan lang itong halu-haluin. At lutuin hanggang sa mapagmantika na nga ito ng husto. Ilagay ng luya, agad isunod ang bawang, halu-haluin. Pag mabango na yung bawang, ilagay na yung sibuyas. Patuloy lang ang pagigisa. Paglanta na ang sibuyas, ilagay ng kamatis, bagoong na isda, dagdag pampalasa, maglalagay din ako dito ng hibi. Halu-haluin, takpan, lutuin ng 5 minuto o kaya naman ay hanggang sa mapalambot ng mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Ngayon ngang napalambot na mga kamatis, ligis-ligisin na to lahat para naman mapalabas yung katas nito. Maglagay na ng tubig. Yung munggo nga pala na ilalagay ko dito, yan o, yung galing sa freezer, yung luto na. Ang ginagawa ko dito para tipid sa gas, minsanan lang yung pagluluto. At pagka napalamig na, nilalagay ko na sa supot. Saka na ilagay sa freezer at nagtatagal ito ng nasa 3 buwan. Kaya sa tuwing magluluto ako ng munggo, kuha na lang ako ng kuha sa freezer. Tipid na sa oras, tipid pa sa gas. Pagka nagpapalambot nga pala ako ng munggo, ang takal nito, 1 tasa ng munggo sa 3 tasa ng tubig at palambutin sa pinakamahinang apoy ng 30 minutos. Siguraduhin lang din na maibabad ang munggo ng at least 30 minutos bago ito palambutin. Sunod lang ilagay yung pinakamatigas na gulay na gagamitin dito, itong kalabasa. Paghaluing mabuti, takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, lutuin ng 3 minutos sa mahinang apoy. Ngayon, pwede nang ilagay yung maramihang gulay. Kaya i-adjust ng apoy sa pinakamalakas na setting nito. Ilagay ng sitaw at talong. Ito palang okra, hindi ko na pinagputol-putol para hindi masyado maglaway. Ilagay na rin yung siling pansigang at saka ampalaya. Manghang na sili, konting chicken powder. Paghaluing mabuti, takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, lutuin ng 2 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makita na medyo lanta na ang pagkakaluto ng gulay. Siguraduhin lang na ang gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Kailangan kasi talaga na sapat ang lakas ng apoy sa dami ng niluluto. Nang sa gayon ay maluto ito ng tama para hindi malata o kaya naman ay bantilaw ang pagkakaluto. Tikman para maihusto ang lasa. Ang sarap, malinamnam talaga. Try nyo to. Lutuin na lang ito ng mga nasa 2 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay. Huwag na rin itong takpan para hindi lumata yung pagkakaluto ng mga gulay. O yan o, may kaluto na. O ready to serve na to. Sa mga hindi pa nakasubok ng munggo sa pinakbet, naku, try nyo man, malamang magustuhan nyo rin to.